araw nang namimigay ng ayuda pero pare-pareho lang ang problema. Maraming driver ang pumipila pero ang ending, uuwi silang luhaan dahil wala sila sa listahan. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Francis Rivera. Francis, ano na bang gagawin para nga hindi pa ulit-ulit itong aberya sa listahan? Cheryl, nagtiis sa mahabang pila at sikat ng araw ang mga delivery rider kanina para lamang makakuha ng ayuda dito sa QC. Mahahabang pila paikot ng Quezon Memorial Circle ang bumungad sa mga delivery rider kaninang umaga. Halos ilang oras muna ang bubunuin nila bago makapasok sa entrance ng payout center. Mabilis naman ang usad dahil mabilis din ang nagiging bigayan. Mahigit 30,000 na rider ang nakalistang kukuha ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD. Para masiguro ang kaayusan, hinati sa 3 araw ang bigayan. Alphabetical order ang schedule. Ngayong araw ang mga may apelidong nagsisimula sa letter A hanggang I. At bukas naman ang J hanggang R. At Q hanggang Z sa Lunes. Pero ito rin ang naging sanhi ng kalituhan para sa mga rider. Gaya sa naunang payout, marami rin nang wala sa master list. Kaya naman kasabay ng init ng panahon, ang pag-init din ng kanilang ulo. Makailang beses na raw kasi silang nag-submit ng form online pero dismayado sila dahil hindi sila kasama sa mga mabibigyan ngayong araw. Gaya na lang ng 64 years old na si Tatay Noli Bascon. Sakto pa naman ang coding ang kanyang sasakyan kaya sinadya na niyang magtungo sa payout center. Laking gulat na lang niya na hindi siya kasama sa master list. Kanina, itong mga kasama ko, galing kami doon sa hub, sa Bonifacio. Ay, ang sabi sa amin ng DSWD, humingi ng certification. Hindi naman kami mabigyan. Sana naman, yung lumabas naman yung mga pangalan namin. Hindi naman kami mahirapan. Si Richard naman, alas 5 pa ng umaga nakapila pero hindi rin nabiyayaan ng ayuda. Nung nalamang may mag-aasikaso sa kanila, dali-dali raw ito bumalik sa center. Malaking tulong daw ang ayuda dahil katumbas na nito ang 3 hanggang 4 na biyahe. Hindi na ako kasi biro yung gano'n, sir. Malaking bagay po para sa amin yung 5K na matatanggap namin. Para sa pamilya namin sa pangangailangan ng araw-araw po. Kasi kami wala kaming ibang hinahangad kundi ang makaahon sa araw-araw sa buhay. Kahit paano baka naman taasan yung fare. Cheryl, paglilinaw ng mga TNC, lalong-lalo na doon sa mga delivery rider na merong multi-platforms na siniservisyuhan, iisang ayuda lamang ang makukuha nila. At para doon naman sa mga delivery rider na hindi nakatanggap ng ayuda ngayong araw, hintayin na lamang daw ang konfirmasyon ng LTFRB kung kailan ang susunod na schedule ng payout. Cheryl? Francis, merong nabanggit si Manibela President Marval Buena na tinatanong daw yung mga driver kung botante sila bago bigyan ng ayuda. May ganyan ka bang nasagap? Cheryl, kanina sa pag-i-stay natin sa payout center, ang tanging tinitignan lamang nila ay yung registered address nitong mga delivery rider. Kaya nga isa sa mga nakita natin problema sa pagbabantay natin sa mga payout center nitong mga nakaraang araw, yung mga registered numbers, yung mga registered address kasi nila kadalasan sa ibang city o kung hindi naman sa probinsya na nakatakda magbigay ng ayuda sa mga susunod pang linggo. Kaya yun yung mga nakikita natin problema. Pero kanina sa pag-observe natin, halos wala naman nagtanong kung rehistrado ba sila sa iisang lungsod o lalong-lalo na dito sa Quezon City. At Francis, may petsa na ba kung kailan yung special payout doon sa mga walang nakuhang ayuda? Yes, Cheryl. Hinihintay pa natin ang kumpirmasyon kung kailan maglalabas ng schedule ang LTFRB, ang DSWD, kung kailan yung susunod na special payout para doon sa mga hindi nakasamang mga rider, sa mga nakaraang araw, yung mga tsuper,
no? At kanina, yun din ang hinihintay ng mga delivery rider kasi halos kalahati rin o halos ilan din yung talagang hindi nakasama, lalong-lalo na doon sa mga delivery rider na kanina pang umaga, halos madaling araw pa pumila, pero pagdating nila doon sa may entrada ng payout center, malalaman nila na wala yung pangalan nila sa master list. Kaya naman, nag-aantay na lang sila sa kumpirmasyon ng LTFRB kung kailan ng susunod na schedule ng special payout. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.